Hello. Okay, gandang umaga po. Ano muna tayo ngayon? Change topic. Isantabi muna natin si Daniel kasi medyo hindi ako parang gusto kong isingit tong message na to para sa mga kabataan. Lalong-lalo na ngayon na magpapasukan. Ayan, very important ito, no ho. So kada magpapasukan, kumbaga, imagine yourself that you are in the first day of school. Di ba, lalo-lalo na yung mga kabataan na ang laki ng transition from elementary to high school, parang yung anak ko, o kaya from high school to college, no? O kaya from kinder to elementary. Malalaking transition yan no ho. Imagine yourself na bago kayo dun sa isang classroom, may mga bagong kaibigan, bagong mukha, bagong pakikisama, bagong relationship, May tanong ako sa inyo, usually kapag ganyan, may mga bago lahat, ano ang tinitignan mo para ang isang tao, meron kayong, kumbaga tingin mo magiging kaibigan mo o kapanatagan ng loob? No? Yung parang magkakaroon kayo ng sync o magkakaroon kayo ng parang, ito okay to, magandang kaibigan ito. Ano kayo yung mga qualities? Sometimes, we look for outward appearance, pero usually, ang pinakamaganda, tignan ninyo yung nasa loob, yung pag-uugali. Ano po? Ang tanong ito, what if, kung sakali namang nagkaroon kayo ng mga breakdowns in relationship, ayan na yun, ito pag-usapan natin to, no? Yung mga, nagkaroon na ba kayo ng ganito sa buhay ninyo, yung mga taong nawala, ayan, ang tawag ko dyan, totga. Ano yung sabi ng totga? The one that got away. Ayan. Sino rito yung nakarami na ng totga? Hindi toga, totga. Nakarami na ng mga lumayas na tao sa buhay mo. Alam niyo po, church, kung meron namang taong pinakamaraming lumayas na sa buhay niya, walang iba ang pinakamarami ang pastor, mga kapatid. Kasi maraming tao ang umalis sa church, maraming dinisciple ang mga pastor na lumipat sa mga ibang disciples, no? Yung ibang miyembro ng pastor, hinigop ng kulto, ayan, sumakabilang church, ayan, mga kapatid, So if there is a person na mayroong pinakamaraming totga, malamang pastor yan, mga kapatid. Maraming mga disciples that got away. Ayan, Pero ito ang tanong, Oo, lahat tayo nakaka-experience ng the one that got away. Pero how do you handle yung the one that got away? Pagka umalis ba ang tao sa buhay mo, dumating na pa sa point na parang end of the world na, katapusan na ng mundo. Kahapon, nagpunta kami ni Jenny dun sa namatay ng tiyuhin. Umiiyak yung si tiyahin, si auntie. Habang umiiyak siya, naghihinagpis siya. Ang pinakamasakit pala sa mga naiwan, alam niyo po kung yung sabi niya kasi kahit kailan hindi na kita makikita, di baling nandiyan ka kahit may sakit ka, aalagaan kita. Di baling buhay ka kahit awayin mo ko, okay lang basta nandiyan ka. So, kinausap nila yung tiyahin nila. Sabi niya, auntie, ano pinakamasakit? Sabi niya, ang pinakamasakit daw pala talaga, yung mawalan ka talaga. Yung alam mong people won't get back to your life anymore. So yan ganyan, sa case ng mga nawalan o ng mga namatayan, ganyan. Ang tawag ko dyan, losers sense of loss. Ayan, Pero sa relationship, masakit din yan, yung loser's sense of loss. Yung someone na akala mo na meron kang forever, sinasabi mo pa, naniniwala na ako sa forever, sinasabi mo pa, God gave me you, tapos biglang umalis. Tapos sasabi mo, the one that got away. Pero alam mo, church, usually, kung minsan, yung mga the one that got away na yan, hindi yan na ibig sabihin ng totga eh. Kung minsan na ibig sabihin ng totga, the one God took away. Ayan. The one God took away. The one that God took away. Yung mga tao na inalis mismo ng Panginoon. Hindi ka iniwan, but sometimes God takes them away from your life. Church, ayan Well, ang tinutukoy ko po rito, walang iba po kundi si Prophet Samuel. Ayan Kasi merong isa siyang disciple o mahal na hari na akala niya, eto na, inalagaan kita, minentor kita, dinisciple kita, dinevelop kita, inanoint kita, pinag-pray kita. Pero alam niyo po, nung lumaki itong taong ito, nung naging great, naging pasaway. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ni-reject. Ang problema nung ni-reject ni Lord, si Samuel, iyak naman ng iyak. Tama po ba? And sometimes, ganyan po tayo.
na kapag nilayasan tayo ng tao sa buhay natin, akala natin tumigil na ang mundo, na akala mo tapos na akala mo kakanta ka pa ng, how do I live without you? I want to know. Gumaganon-ganon pa tayo, mga kapatid. How do I ever survive? Gumaganon-ganon pa, mga kapatid. Akala natin na end na, pero listen today, church. Tingnan niyo yung title nito, church. Ayan, ito yung pinaka-catch para masurvive natin yung mga totga sa buhay natin. Ayan, You have to let go of someone to find a better one. Kita nyo? Kailangan bitawan mo yan nang sa gayon mahanap mo yung better one. Hindi lang yung better one, baka the best one that God gave you. Sa mga relationship breakups, naku, ang daming ganyan. No? Yung bang ayoko na, nakailan na ako. Sa mga friendships, ayoko na, iiwanan mo lang din ako. Ayan. Sa mga discipleships, ayoko na mag-disciple, Panginoon, ayoko na magbuo ng 12. Ayan. Paano, Lord? Kasi lagi 11, Judas, Panginoon, isa lang matino. Ayan. Kuminsan ganyan Yung bang nadadala na tayo na makipag-engage, makipagrelasyon ulit, kasi ang kinakatakutan natin, yung totga, baka the one that got away na naman ito. Pero hindi natin alam, mga kapatid, once na hindi tayo nakapag-move on into a relationship na hindi maganda sa atin, hindi natin makikita yung better one. Okay, basahin po natin ito, church. Tingnan muna natin yung outline. Ayan. Ano ang number 1 na gagawin natin para makita natin yung better person sa buhay natin? Ito po, number 1, stop crying over the wrong person. Tigil-tigilan mo na yung pag-iiyak mo sa mga taong nanakit at umiwan sa'yo. Ayan, sa mga taong nag-betray sa'yo. Alam nyo, ito nakakalungkot Kung minsan sinaktan na nga tayo, binetray na nga tayo pa yung humahabol. Tama po ba? Si Samuel, ito ang problema niya. Pasaway na nga yung iniiyakan niya, rebellious na nga yung iniiyakan niya. Ang problema, hinahabol-habol pa niya. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong iyakan yan, Samuel. Tinanggal ko na sa buhay mo yan. Sabi ng gano'n. So, stop crying over the wrong person. Basahin natin yung verse 1 ng 1 Samuel chapter 16. Ayan, tingnan po natin ito. Sabi ng Panginoon, the Lord said to Samuel, ayan, how long will you mourn for Saul? Sino ba si Saul? Si Saul naman, walang iba, si Saul naman yung first king ng Israel. Alam mo kung sino si Saul? Pogi, matangkad, talented, kingly appearance, guwapings, Israel's next biggest king. Yan ang resume ni Haring Saul Matalino, pogi, matangkad, nangingibabaw, king na king ang dating, mga kapatid. So ito yung tao ng iniiyakan ni Samuel, mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, Samuel, huy, hanggang kailan mo iiyakan si Saul? No? Sabi ng Panginoon, since I have rejected him as king over Israel. And doon tayo, back tayo sa outline, church. Ang number 1 pala, mga kapatid, whenever a person lives in our lives, stop crying. Pwede kang umiyak, pero pansamantala lang. Wala namang forever na iyakan, mga kapatid. Pwede kang malungkot, pero pansamantala lang, mga kapatid. So, stop crying over the wrong person, mga kapatid. Ako nga minsan pagka nangyayari sa akin yan, church, nalulungkot ako, pero sabi ko sa sarili ko, Lord, I won't chase for the wrong person. Pinagpipray ko, Lord, kung babalik, di bumalik. Pero kung hindi, Lord, help me to find the better one. Help me to find the best one, Panginoon. Yan. Stop crying over the wrong person. Next, ano nakalagay dyan? Listen, sometimes we cling on to people who disappoints, hurts, and no longer healthy for our relational life. Tanungin mo sarili mo, bakit ko ba iniiyakan tong taong to kahit na binubuli ako? Bakit ko ba iniiyakan tong taong to kahit dinidisrespect na ako? Bakit ko ba iniiyakan tong taong to kahit na pasaway naman? Bakit ko ba iniiyakan tong taong ito kahit na toxic naman ang ginagawa sa buhay ko? Si Samuel, tanongin ho natin, Samuel, bakit mo iniiyakan yung tao na hindi naman nag-worship kay Lord, yung sumasamba sa demonyo? Samuel, bakit mo iniiyakan yung taong matigas ang ulo, hindi naman obedient kay Lord? In the same way, mga kapatid, tignan mo yung taong umalis sa'yo. Kung yung taong yan, okay na iyakan yan, okay na habulin yan.
But if that person is sa tingin mong toxic, wrong, huwag mong iiyakan. Sabi ng Panginoon, tigil-tigilan mo na yung kakadrama mo ng pag-iyak-iyak mo dyan. Ayan, ano. Another thing, ito po, letting go is difficult, but it is necessary for growth. Hanggat hindi ka nakaka-move on to the wrong person in your life, you cannot move on, and if you can't move on, you will not grow. Oh, tama ba? Hanggat hindi ka nakaka-move on, kapatid, hindi ka makaka-let go. At kapag hindi ka nakapag-let go, hindi ka lalago. Tama po ba? So si Samuel, ganun eh. Masyado siyang emotionally attached kay Saul. Masyado niya kasing parang akala niya, eto na talaga siya. Pero sa totoo lang, hindi pa pala yan yung the best para kay Lord. Second thing, tingnan po natin ito, church. Pangalawang point, ito po. Aside from stop crying for the wrong person, listen, God has already something better prepared. Meron palang ni-reserve si Lord na mas malupit pa para sa'yo. O tingnan natin yung pangalawang part ng verse 1. Ayan, ano? Doon sa outline, 1b. Ayan, tingnan po natin. Saan tayo babalik doon? Ito sabi ng Panginoon, ano? Since I have rejected him as king over Israel. Ito yung problema ni Saul. Sabi ni Lord, fill your horn with oils and be on your way. Meron bang sungay si Samuel? Hindi, may dala-dala siyang may dala-dala siyang sungay ng ng baka o anumang hayop. Kasi yung sungay, yan yung lalagyanan ng langis niya. Ano ang langis para sa propeta? Ang langis ginagamit yan pang-anoint pagka merong bagong i-appoint si Lord. O, listen, oils are used to anoint God's appointee. O, kita nyo, ang langis, ginagamit yan pang-anoint sa i-appoint. O, kita nyo, So, yan po. Ang problema ni Samuel, walang laman yung sungay niya. Ibig sabihin, pag walang laman ng sungay niya, Samuel isn't ready to anoint someone for becoming Israel's next king. Ibig sabihin, pag walang lang isang mo, hindi ka pa pwedeng magtalaga ng bagong hari. Kasi bakit? Nakay Saul pa ako eh. Naka-attach pa ako rito eh. Ibig sabihin, ganun din tayo, di ba? In a relationship, church, no? Kunyari, iniwan ka ng jowa mo, nakalagay pa sa Facebook mo, in a relationship ka pa rin. Umaasa ka pa? Dapat tanggalin mo na yun. Dapat nakalagay dito, ready na in a new relationship. Si Samuel, ganun eh. Walang langis. Ibig sabihin, in a relationship pa siya kay Saul. In friendship pa, attached pa siya. Kasi nga walang langis eh. Kumbaga parang pag wala kang langis, propeta ka, I cannot anoint a new person to be Israel's next king. I can't appoint a new person to be my mentor, to be my disciple. Oh, kasi nga kay Saul pa siya. Kaya sabi ng Panginoon, ano ka ba Samuel? Lagyan, punuin mo yan langis mo. Maghahanap tayo ng mas magaling kay Saul. O, di ba? Sino rito yung mga naiwan? Yung mga iniwan. Buksan mo na yung puso mo. Sino dito yung mga nag-disciple na naiwan din? Buksan mo na yung Bible mo. Maghanap-hanap ka na ng bago mo, kapatid. Ayan. Kasi i-guide ka ni Lord into a new, fruitful relationship. Ayan. Ano sabi niya? Fill your horn with oil and be on your way. Ano sabi ni Lord? Padadala kita kay Jesse of Bethlehem. Kasi pinili ko ang isa sa anak niya upang maging Israel's next king. Grabe, no? Alam niyo, ito pinapagawa ni Lord kay Samuel. Para siyang para siyang judge ng kompetensya eh, o ng beauty queen o ng song contest ng kantahan eh, no? Yung America's Next Idol, ayan, Pinoy Next Superstar, ayan, maghanap ka ng Israel's Next King, sabi ng Panginoon sa kanya. In the same way, ganun din tayo. If somebody leaves, okay na mag-mourn ka pansamantala, pero be ready, fill your oil, and find the better person na i-prepare sa'yo ng Panginoon. Let's go back to the outline church. Ayan, tingnan po natin ito. No? Ano nakalagay kanina doon sa iniwan natin? Ito. Next, tingnan po ninyo dyan. God may be preparing healthier friendships, faithful partners, stronger support systems, wiser disciple, and godly relationships. O take note, kaklaruhin ko lang to, church. Kaklaruhin ko lang to.
Baka naman kasi mamaya pagtapos ng gawain natin, pagtapos ng mensahe ko, baka naman lahat kayo makipaghiwalay na lahat kayo sa mga asawa ninyo at maghanap na ng iba. Hindi yan ang ibig sabihin. Hindi sa husband and wife relationship ito. Ano? Sometimes sa discipleship mentor ito. Sometimes sa friendship relationship ito. Sometimes sa casual relationship ito, mga kapatid. Hindi ito sa ano. Kasi baka mamaya, baka sabihin nyo, si pastor nagpo-promote ng divorce. Ano? Ang inaano ko po rito, church, yung toxic friendship relationship, no? Yung nilalayasan kayo sa buhay ninyo. Ayan, ano. Next, tingnan pa natin ito, church. Okay. Listen, trust God's replacement process. Masakit. Ang masakit nito, ito, church, yung BFF mo nilayasan ka, tapos nakahanap siya ng bagong BFF, nakapost sa Facebook, tapos nakatag ka pa. Di ba ang sakit nun, mga kapatid? Ang gigigil ka eh. Tinag ka pa. Pa-Starbucks, pa-Joyride. Pero alam niyo, just kahit masakit yan, trust God. Yung mga kabataan dito, nangingiti, nakaka-relate kayo, no? Ano? Aminin nyo na, iniwan kayo ng friends nyo. Aminin nyo na. Trust God's replacement process. What He prepares is always better than what we insist on keeping. Di ba? Sunod, ano pa pinagawa ng Panginoon? Ito, stop choosing by appearance. Once na na-reject ng Panginoon, stop crying. Start searching. Kasi may na-replace na si Lord. Pero ito, pangatlo, tignan mo, kasi pag namimili tayo ng tao sa buhay natin, usually panlabas eh. Pero hindi natin pinipili yung panloob eh. Mas madali kasi makita yung nasa labas eh, kaysa sa nasa loob. And usually, no, karamihan na nasa labas, deceiving. Karamihan na nasa loob, yan yung totoo. Tama ba? Basahin muna natin yung verses 2 hanggang 7. Yan, tingnan po natin ito. No? Ito ang sabi ni Prophet Samuel. Lord, paano ako pupunta kay Jesse kung narinig ito ni Saul, baka tirahin ako. Yung dati kong disciple. The Lord said, magdala ka ng animal, mag-sacrifice kayo, punta kayo ron. Pero totoo naman na magsasacrifice sila ron. Verse 3, ayan. Imbitahan mo si Jesse na magsasacrifice and I will show you what to do. You are to anoint for me the one I indicate. Sabi ni Lord, itatalaga mo para sa akin yung pinili ko. Ayan. Verse 4, Samuel did what the Lord said. Ayan. Nung dumating na siya sa Bethlehem, o tanda natin, Bethlehem, saan sikat ang Bethlehem aside from it is the hometown of David? Bethlehem is sikat na sikat kapag Pasko. Kasi aside from the town of David, it is the hometown of Jesus Christ. Okay. Kasi alam naman natin na maglolo si David tsaka si Jesus eh. Sabi pa po rito, Samuel did what the Lord said. And when he arrived at Bethlehem, dumating yung mga elders ng town, nakatatakot sila kasi nga bakit nandito yung propeta? Natatakot. Samuel, ba't dumating ka? Natatakot sila. Ano ba? Dumating ka ba para may huhulihin ka ba? May warrant of arrest ka ba? Bakit ano ba? May dala-dala siya langis kasi may yun pala siya. In verse 5, Samuel replied, Yes, I come in peace, sabi niya. I have come to sacrifice to the Lord. Ang sabi ni Samuel, ayusin niyo yung mga sarili ninyo. Consecrate, linisin niyo yung sarili ninyo kasi magwo-worship tayo kay Lord, mag-aalay tayo ng baka, and then i-consecrate niyo yung mga anak ni Jesse at imbitahin niyo siya sa sacrificial ritual na gagawin natin. Verse 6, when they arrived, ito na, nung dumating ng mga anak ni Jesse, edi syempre, si Jesse kasi maraming anak eh. 7 yata ang anak eh. Nakita ni Samuel yung panganay, si Eliab. So sabi ni Samuel, pagpasok, pogi wow, tangkad, matipuno, matikas, stomach in, chest out. Baka ganun Eliab eh. Sabi ni Samuel, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. Sabi ni Samuel, malamang eto na. Eto ni papait kay Saul. Kasi mukhang Saul din ang itsura eh. Kaya ano sabi ng Panginoon sa kanya? Dito at papasok yung verse 7.
Sabi ng Panginoon, but the Lord said to Samuel, "Hop, Samuel, huwag mong titignan yung appearance or his height." Sabi ni Lord, "Samuel, ayan ka na naman eh. Tumitingin ka na naman sa forma ng tao. Huwag kang titingin dyan. Ako hindi ako tumitingin sa forma eh." Alam niyo ako, church, napansin ko, pag nagtuturo ako, karamihan na nakikita kong mapormang estudyante, bokya. Oo, yung mga pasalasalamin, ang gaganda ng ang ano na itsura. Nung chinechekan ko yung papel, ang ganda ng forma nito, pero bakit ang exam bokya? Tinignan ko yung isang estudyante ko, busabos ang itsura, pero ang taas ng grade. Oh, at ang nakakalungkot, church, karamihan ng mga students na mapuporma, ang daming absent. Oo, gandang lalaki. Pero yung mukhang, ito mukhang nangangalakal na ito, ang taas ng grade simple lang. Laging pumapasok. Papasok yan, lukot-lukot ang uniform, kulang-kulang ang uniform, pawis na pawis, ano. Pero yung mga wala, bokya. Sabi ko, ay, wala sa forma talaga eh. Wala sa forma. Tama po ba mga kapatid? Si Lord sabi niya, "Samuel, ito ka na naman eh. Tumitingin ka na naman sa forma eh. Tumitingin ka sa kapugian, sa kagandahang lalaki, tumitingin ka sa tumitingin ka sa tawag dito sa height." Ayan, ano ho. Ako sa totoo lang may mga students akong ganun eh. Talagang ang apelyido, kagandahan, kagalingan, mga kapatid. Oo. Pero bakit ganun ang performance, church, ano ho? Dito po nireject ni Haring Saul. Ang sabi rito, "Hops, hindi yan. Nireject ko yan." Ano sabi ng Panginoon? Ito yung catch ng kwento. "The Lord does not look at the things man looks up." Looks at. Ano sabi? "Man looks outward appearance, but the Lord looks at the heart." Of course, okay na yung pogi ka, yung gandang lalaki ka, matangkad ka. Pero mas gusto ni Lord yung puso mo, kapatid. Tama po ba? Ito yung pinaka-principle palagi natin. We always judge people outwardly, not inwardly. Ito, magaling tumugtog to. Oh, pwede to. Ito, magaling magsalita to. Galing, okay na okay to. Ito, ganda ng boses nito. Pwedeng magpastor ito. Pero church, ang tanong, yan ba ang qualification ng Panginoon? Ito skillful, ito intelligent. Pero yan ba ang talagang panuntunan ni Lord? Mamaya makikita natin kung anong qualification ng Panginoon. Back tayo doon sa outline, church. Ano ang sabi? Stop choosing by appearance. Ayan, hindi papugian ang paglilingkod kay Lord. Hindi pagalingan ang paglilingkod kay Lord. Hindi patalinuhan ang paglilingkod kay Lord, mga kapatid. Hindi patalintaduhan ang paglilingkod kay Lord. Ayan, Sabi ko po rito, church, listen, next. Okay. We choose relationships based on attractiveness, charm, popularity, confidence, intelligence, talents, skills, and status. Church, ito lahat ng mga naka-enumerate dyan, lahat yan meron si Haring Saul. Lahat yan meron si Eliab. But the problem is, lahat ng yan, baliwala pagdating kay Lord. O, kita nyo? Impressive resume. Attractiveness, 10. Charm or charisma, 10. Popularity, 10. Confidence, naku po, ito lalo-lalo na mga kapatid. May mga tao talaga, ang taas ng confidence level. Oh. Kahit hindi marunong kumanta, ganun ako nung araw mga kapatid eh. No? Lalo na kapag akala ko magaling ako kumanta, ang taas ng confidence ko eh. Kaya lang ang problema pag kumakanta ako, para na ako si Tarzan mga kapatid. Ayan. So sabi pa po rito, confidence level, ang taas. Intelligence level, ang taas din mga kapatid. Talents, wow, ang taas, 10. Skills, 10. Status, 10. Para kay Lord, bagsak sa akin yan. Lord, anong pipiliin natin? Hindi, sa totoo lang, church, sa company, ganyan ang pagpili eh. Ito yung mga basehan eh. Papasok ang janitor, kailangan ganyan ka, kapatid. Papasok ang manager, kailangan ganyan ka. Ayan.
papasok ang accountant, kailangan ganito ka. Alam niyo, pero kay Lord, pag magsaserve ka, hindi kailangan ng ganyan. No? Another thing, pero kay Lord, for God, character matters more than charisma. Si Saul, charismatic. Si Eliab, charismatic. Next, pang-apat, right person might come from an unexpected background. Pero basahin muna natin yung verses 8 hanggang 10. Ayan, tingnan natin. Hanggang 11 to 12 na. Di sabi ng Panginoon, Samuel, ayoko si Eliab. Sabi ni Samuel, Jesse, may iba ka pa bang anak? Pasok. Sumunod yung pangalawa, Abinadab. And made him pass in front of Samuel. E di si Abinadab, Samuel nandyan dumating Abinadab. Gumanon pa sabi ng Panginoon, then Jesse called Abinadab and made him pass in front of Samuel. But Samuel said, the Lord has not chosen this one either. Jesse, bagsak yung anak mo kahit na macho kahit na pogi. Pero sabi ni Samuel, lahat pa ng anak mo okay Kaya lang bagsak kay Lord. Ay sumunod, 9. Jesse then made Shammah pass by. Siguro si Shammah, isip-isip niya, ang ganda na nga ng walk ni Abinadab, bagsak pa. Iba naman ang gagawin ni Shammah, kumending-kending naman. Ay, lalong bagsak yan. Jesse then made Shammah pass by. Ayan. But Samuel said, hindi yan ang gusto ko But Samuel said, nor has the Lord chosen this one. Bagsak din yan Shammah. Biro mo nakatatlong anak na Eliab, Abinadab, Shammah. Verse 10. Jesse made 7 of his sons pass before Samuel. 7 pala yung dumaan na anak na lalaki sa harapan ni Samuel. But Samuel said to him, kay Jesse, the Lord has not chosen this. Biro mo, 7 yung anak mong lalaki na matitikas, matitipuno, magagaling, magagandang lalaki, maaayos. Pero ang sabi ng Panginoon, Samuel, wala akong pinili dyan. Ito yung verse natin of 11. So he asked Jesse, ito na ba lahat ng anak mo? Alam mo sabi ni Jesse, ay meron pa pala, yung pang-8. There is still the youngest, Jesse answered. Kaya lang, nag-aalaga ng tupa. Samuel said, sige, papuntahin mo rito. We will not sit down until he arrives. Tindi nung ni Samuel, hindi tayo uupo hanggat hindi siya dumarating. Papuntahin mo dito yung anak mong bunso. Di ano na nangyari? Verse 12. So he sent and had him brought in. He was ruddy. Ano yung ruddy? Parang medyo madungis. Ganun ba? Kasi nga lagi nasa bukid di ba ano ang itsura ng taong gala sa labas? Malamang sunog sa araw. Pagka nabilid ka sa araw, papasok ka ng aircon. Di ba ang baho, Ang bahut, sabi ni Julia pag gano'n Di ba iba yung amoy? Kunyari, di ba? Amoy araw. Ganun yung Raddy, ganun si David. Ayan, pero sa kabila ng pagiging rude niya, maganda lalaki rin. And handsome features. Ibig sabihin, may potential. Then the Lord said, ayan ang pinili ko. Rise and anoint him because he is the one. Bumangon si Samuel, pinahira ng langis sa ulo, yung bunsong amoy araw na batang anak ni Jesse. Let's go back to the outline, church. Ano ang point dito ng Panginoon? And so Samuel took the horn of oil and anoint him. Okay, doon muna sa outline, mamaya na yung verse 13. Ito po. The right person might come from an expected background. Bakit kaya si David ang pinag-aalaga ng mga tupa? Kasi bunso Kasi yung 7 kuya niya, may future. And in fact, karamihan ng kuya niya, enlisted na sa Israel Army. Miyembro na ng Mossad, kapatid.
Membro na ng IDF ba yun? Membro na sila ng Israelite Army. Mga kapatid, kumbaga sa atin, PMA na ang level nung kuya niya. Kasi di ba sa 17th chapter ng 1 Samuel, di ba nandun si Eliab, nandun yung kuya na nakaabang kay Goliath, church? So, biruin mo, ano ang advantage ng kuya ni David sa kanya? Yung kuya ni David, hinug na para maging hari. Andun na yung physical features ng pagiging hari, andun na yung experience, nasa practicum na sila, nasa battlefield na sila, but still God rejected them. Pero mamaya-maya makikita natin kung anong advantage ni David. Ano ang disadvantage ni David? Alam niyo kung ano yung disadvantage niya? Walang experience, nag-aalaga ng tupa, nasa initan ng araw, mag-isa roon, ano ginagawa? Nasa bukid lang. Tapos ang ginagawa niya, yung menial task, ito yung masakit kay David eh. Siya yung bunso, pero siya yung gumagawa ng pinakamaruming trabaho sa family. Kumbaga sa family, siya yung tagahugas ng pinggan, tagalinis ng CR, tagawalis. Samantalang itong mga kuya ko, puro mga scholar, nagpa-practicum na sa PMA, sa military. No? Pero church, listen to this. Yung right person nang galing sa unexpected background. Unexpected background, alam niyo kung ano? Yung field, hindi battlefield. Yung sheep, yung pasturing field, mga kapatid. Yan yung pinanggalingan ni David. Pero ito ang point ng Panginoon eh. Bago paghawakin ni Lord ng kingdom si David, tupa muna ang i-guide mo, David. Alam niyo ba, church, na yung pangit na background ni David, nasasabihin nating disadvantage, sometimes it is his advantage. Kasi during that time, na-develop ang humility ni David, na-develop ang obedience niya, na-develop ang character niya, dyan na-develop yung pag-praise and worship niya kay Lord, yung quiet time niya, dyan nahubog, kasama ng mga mababaho, maiinit na climate, mga kapatid. Samantalang yung training nila Abinadab, nila Eliab, na-training kayo ng world standard, na-training yung pride ninyo, na-pump up yung ego ninyo, yung arrogance ninyo, na parang magiging next Saul kayo. No? So listen, right person might come from unexpected background. Church, listen, especially yung mga nagdi-disciple dito, if you're going to choose a disciple, tignan niyo yung mga pinanggalingan nila, yung lowest background, kapatid. Oo. Mas nakakatakot yung maghanap ka, mga kapatid, ng isang i-disciple mo kung saan-saang church nang galing. No? Kasi baka mamaya, yan pa yung maging haring Saul sa buhay mo. So, right person might come from unexpected background. Another thing, ito pa, God's choice of servants are humble. O, di ba humble yung bukirin? Di ba yung bukid unnoticed? Di ba simple lang? Di ba growing quietly si David doon? As the sheep grows, David's character grows quietly and developing yung kanyang character privately. So yan yung servant na piling-pili ng Panginoon. Another thing, tingnan pa natin ito, church. Ano na nangyari? Nung napili na si David, ito na, God's choice brings peace and purpose. Last verse natin yung verse 13. Ito na, basahin po natin. So Samuel took the horn of oil and anoint David in the presence of his brothers. Biruin mo, nakaharap yung mga kuya. Siguro yung isa ron, yung Eliab. Ano naman yan? Ano ba to? Hocus-pocus ba tong hausyaw ba tong anointing na to? Bakit ako hindi pinili? Yung bunso napili. Ano ba to? Lukuhan? Circus ba to? Ganito ba tayo pumili ng leader sa Senate? Marunong ganun to eh. Wala tayong magagawa. Yan ang pinili ni Lord eh. Subirin mo, no? Samuel took the horn of oil and anointed David in the presence of his brothers. And from that day on, mula nung araw na yan, the Spirit of the Lord came upon David in power. And Samuel then went to Ramah, yung kanyang opisina. Inanoint niya si David. Anong sabi? Ito yung pinakamahalaga eh. The Spirit of the Lord came upon David. At ito maganda kay Lord eh. Si David, pinili na ni Lord, inanoint pa ni Lord, in-empower pa ng Spirit ni Lord. So talagang sinigurado na ni Lord that David will not end up like the fate of
King Saul. Pinili ka na, inanoint ka na, in-empower ka pa ng Espiritu Santo. Ewan ko na kung hindi ka patitino. Ayan. Pero talaga sa totoo lang, matino naman talaga si David kumpara kay Saul. Bagamat si David, hindi 100% na sinless. Actually, nagkaroon ng scandal si David eh. Nagkaroon ng maraming kasalanan si David na ipinakita rin in the book of Samuel. But David is different from King Saul when handling sin, when handling scandal, when handling what? His relationship with God. No? Doon na tayo sa outline. Patatapos na ho tayo, church. Ayan. God's choice brings peace. Sige. Relationship approved by God often produces ano? Peace over confusion. Growth over distraction. Actually, nangyari kay Saul, after niyang ma-reject ni Lord, nagkaroon na ng ganun si Haring Saul eh. Oo. Sinapian na ng iis. Alam mo yung iis? Hindi Espiritu Santo, evil spirit. Ayan, kaya nga sinibat niya si David eh. Na-insecure na siya, nagagalit na siya, nagtatantrums na siya. Kasi nawala na yung anointing eh. Growth over distraction, yan. Obedience over rebellion. Si David, obedient kay Lord yan. Kaya nga ang tawag sa kanya, the man after God's own heart. Si Saul, rebellion. Ang sabi ng Panginoon kay Saul, Saul, ubusin mo lahat yan. Ano ginawa ni Saul? Nagtira. Lord, tinira namin yung mga baka, tinira ko si Haring Agag, Panginoon, tinira ko itong mga to para sa'yo. Ang sabi ng Panginoon, hindi, because of that, I'm gonna reject you as Israel's king. Rebellion, ayan. Humility over pride. Ano sabi ng Panginoon kay Haring Saul? Mayabang ka, rebellious ka, arrogante ka, at alam mo ba, ang kasalanan mo, parang kasalanan niya ng divination, ng mangkukulam, ng witchcraft, sabi ng Panginoon kay Haring Saul. And God chooses what? Character over charisma, mga kapatid. Yung character. Okay. Next, dito na tayo matatapos. Number 1, ayan. Not every relationship is meant to last. Tanggapin mo na yan, kapatid. Oo. Iniwan ako. Oo, okay lang na mag-mourn, but not forever. Because not every relationship is meant to last. Imagine nyo na lang to, church. Sumakay ako ng karwatan, bumaba ako ng santulan. Pagsakay ko ng karwatan, punong-puno ang jeep. May mga tao na bumaba ng Fortune, Arbor Town, may mga bumaba ng bandang Lorex. So habang tumatagal yung biyahe, nauubos na yung mga tao. Tama mo ba? Pero ito maganda, habang bumababa yung ibang tao, may sumakay na tao na kakilala ko. Na kasama ko ring bababa sa bababaan ko. Oo. Pagdating ng Lorex, huminto yung jeep, may sumakay kakilala ko, taga rito. Uy, usap kami. Dati kong kakilala. Yan. Hanggang sa magtuloy-tuloy ang jeep, may mga nawawala rin sa jeep, pero may dumadagdag. In the same way, ang buhay natin parang ganyan. Life is a journey. Some people, nakasama mo sa jeep, bababayan. Pero along the way, merong sasakay dyan sa buhay mo, magiging kapanatagan mo pa sa loob, and babiyahe kayo sa pare-pareho kayong destination. Totoo yan, church. Totoo yan. Tama po ba? Not every relationship is meant to last forever. At alam nyo ba kung sino yung kasama ko sa jeep, nakasama ko sa forever? Walang iba kundi ang asawa ko at pamilya ko, mga kapatid. Because these are the relationship that God gave me to last forever. Sana ganun po tayo, mga kapatid, sa church. Ayan. Second thing, emotional attachment can delay spiritual progress. Oo, totoo. Si Saul, hindi niya makikita si David hanggang nakafix si Samuel, hindi niya makikita si David hanggang ang mga mata niya nakapako kay Saul. Oo. Sabi ng Panginoon, tumigil ka ng kaiiyak mo. Saul! Saul! Tumigil ka na ng kaiiyak mo. Saul! Saul! Naku. Sabi mo sa katabi mo, tigilan mo na yung kada drama mo. Ayan. Emotional attachment can delay spiritual progress. If somebody left you, leaves you, find a better relationship, mga kapatid.
Maghanap ka ng bagong mentor, maghanap ka ng bagong disciple, maghanap ka ng tao na talagang ibinigay sa'yo ng Panginoon, mga kapatid. No? Kasi ang problema natin, mga kapatid, yung binigay ng demonyo sa atin, pinipilit natin, God gave me you eh. Tama po ba? No? Tatandaan nyo, yung binigay ng demonyo sa'yo, ipinipilit mo, God gave me you. Oh. Yan, emotional attachment can delay spiritual progress. Third thing, ayan, God sees what often people miss. Oh. Ano yung nakita ng Panginoon na hindi nakikita ng tao? Hindi na nakita yung heart ni David. Hindi na nakita yung humility ni David. Hindi nila nakita that David is a what? Bear, lion, and a giant slayer. Ayan. Hindi nila nakita yun. No? Siguro si David, di ba nung maglalaban si David tsaka si Goliath, paano na-convince si Haring Saul na lalaban kay Goliath? Ano sabi ni David? Malari. Sa totoo lang, sa kabataan kong ito, na-knockout ko yung bear tsaka yung lion na kakain sa alaga kong mga tupa. Kung papaano ko niligtas ng Panginoon mula sa pangil ng leon at ng mga osong yan, gayon din niya ako ililigtas sa kamay ni Goliath, sabi ni David. Yun ang hindi nila alam. Oo, naakala nila si David, patugtog-tugtog lang ng harp sa bukid, paalaalaga lang ng tupa. Hindi nila alam, nakapatay na pala ng leon yung bata. Hindi nila alam, bear, lion, slayer na pala yung bata, mga kapatid. And sometimes, ganyan din tayo. Ang nakikita natin si Eliab, si Aminadab, si Shama, si Saul, pero hindi natin nakikitang yung batang lumuluhod na nagpe-pray sa kwarto, umiiyak para sa church, mga kapatid. Yan yung mga David na dapat nating puntahan. Yan yung mga David na dapat nating i-appoint at i-anoint bilang next leader ng church. Ano? So God sees what open people miss, mga kapatid. Fourth thing, ayan. God replaces disappointments with better direction. O, di ba? Ang daming na-disappoint kay Haring Saul. O, di ba? And lalo na ngayon, mga kapatid, di ba parang yung nararamdaman natin ngayon, nadi-disappoint din tayo sa mga politicians natin. No? Pero alam mo, ang prayer ko parang ganito eh. That God would raise a better president for our country, mga kapatid. That God would raise a man after His own heart for the Philippines. Tama ba? So, God replaces disappointment with better direction. Maraming na-disappoint kay Haring Saul. Sayang ang galing, sayang ang pogi, sayang ang tangkad. Ano? Pero aanhin mo ang galing, ang pogi at tangkad kung pasaway naman. Tama po ba, mga kapatid? Mas gusto ng Panginoon yung bata na mayroong puso para kay Lord. Panlima, ayan, letting go creates room for God's best. O, totoo yan. Kaya sabihin mo, let it go na tayo. Ayan. Buti pa si Elsa nakapag-let it go na, ikaw hindi pa, kapatid. Okay, next. Pang-anim, ito pinakahuli. Ayan. Ito po yung pinakagusto ko. Yung hidden faithfulness matters to God. Ano ang point ko rito, church? Tayo po tayo, no? Akala natin si David, akala natin, mga kapatid, cheap qualification meron si Lord. Siguro nung pinili ni Lord si David, akala nung kapatid ni David, parang ang cheap naman, bakit ito pinili yung kapatid ko? Parang, bakit siya pinili? Parang, ano ba, bumaba na bang standard natin sa pagiging hari? Kung si Saul nga na matangkad, pogi, magaling, matikas, matipuno, na-reject pa ni Lord, ito pa kaya? Malamang gano'n ang iniisip ng magkakapatid kay David eh. Pero yung hidden faithfulness, yun ang hindi nila nakita kay David. Ayan ang problema natin kung minsan, church eh. We judge people by outward appearance. Si Lord sa puso tumitingin. Alam niyo kung ano nakita ni Lord kay David? Yung puso. Hindi na amoy ni Lord yung amoy araw na David. Hindi nakita ni Lord yung batang David. Hindi nakita ng Panginoon yung David na pastor labang ng tupa, mga kapatid. Ang nakita ni Lord kay David, yung puso. A man after God's own heart. Siguro habang nagpapastol si David ng kanyang mga tupa sa bukid, doon na-develop yung humility niya. Ang ganda nga ng istorya ni David eh. Di ba habang nagpapastol siya ng tupa, naka-encounter siya ng lion and bear, pero hindi niya pinagmamayabang ito. Saka lang niya binanggit ito nung tinatanong na siya ni Haring Saul. Biruin mo no,
During the wilderness, the young King David had already his accomplishments. No? Samantalang si Eliab, si Aminadab, si Shammah, nakapatay na ba ng lion, bear? Pero David, na-experience niya yan. Siguro during those wilderness days, during those solitude days, yung mag-isa lang siya, that was the time he developed yung kanyang skills sa writing ng Psalms. Nagsusulat siya ng tula, nagde-devotion siya kay Lord, nagjo-journal siya. Kaya nga na-compile yung Psalm. Baka during those days, those early days, those formative days ni King David. Kaya church, akala natin kung minsan yung solitude, yung pagiging mag-isa, yung pagiging, yung pagiging solo lang natin sa isang lugar, na nagpe-pray tayo, akala natin it doesn't matter to God. Pero yan ang pinakamahalagang part sa buhay natin. Yung solitude, yung nag-iisa ka, mga kapatid. Listen, if David was faithful in private before he was promoted in public, David was already faithful in private before he was promoted in public. As a servant of God, mga kapatid, dapat we have already won the private before we engage in public war, mga kapatid. Kung minsan ang daming lingkod ng Diyos, ang galing sa public, sa private, talo. Nakakalungkot. Si Saul ganyan eh. Ang galing sa labas, ang galing sa public, pero kumukonsulta pala sa demonyo. Ang galing sa labas, ang pogi sa labas, pero pasaway pala ang puso. Si David, walang itsura sa publiko, mukha ngang shepherd eh. Ang baho-baho. Pero yung puso para kay Lord. So church, ang puso talaga ang basehan ng Panginoon. Man looks outwardly, but God looks in the heart. Pahalagahan natin yung private life natin. Ang tanong, ano ba ginagawa ko during private life ko? Ano ginagawa ko pag ako lang mag-isa, kasama ko cellphone ko? Ano ginagawa ko pag mag-isa, ito na lang ako? Ano ginagawa pag mag-isa, ito lang iniisip ko? Sabi ko nga, church, ang daming servant of God, bagamat ang ganda ng image publicly, but privately, kitang-kita ni Lord yung flaws. Kitang-kita ni Lord yung defects, yung kahinaan. Ang point ng story natin ngayon, mga kapatid, palakasin natin yung private life natin, yung solitude, bago tayo bigyan ng Panginoon, i-anoint at i-appoint ng Panginoon, mga kapatid. No? Diyan malakas si David. Sabi ko nga kanina, akala natin disadvantage yung background ni David na pagiging shepherd, mag-isa sa bukid kasama ang tupa. That is his biggest advantage in life, mga kapatid. Kasi buong-buo ang puso ni David when he was alone, when he was singing psalms and singing songs to God during that time. Palakasin natin, mga kapatid, yung devotional life, yung quiet time, yung private life natin bago tayo ma-lance ng Panginoon publicly sa ating ministry. Tayo po yung manalangin. Father, salamat, O Lord, sa buhay ni David. Na bagamat simple, humble beginnings, although, Lord, hindi siya perfect. Actually, Lord, nagkaroon siya ng scandalous affair with Bathsheba. But then, Father, babalik at babalik pa rin, Panginoon, sa heart. Help us, O Lord, to have a heart like King David. A heart na ang pinupurso hindi sarili, kundi kayo, Panginoon. Father, forgive us if ever, O Lord, marami kaming nagawang pangit in our private life. Marami kaming ibang iniisip na supposedly dapat magde-devotion kami. Nawa, Lord, magaya namin si King David na naging solid yung kanyang private life, yung kanyang quiet time, yung kanyang solitude formational years, Panginoon. Nawa, Lord, magawa namin yung Panginoon bago kami, Lord, mag-act publicly, Father. And if ever, Father God, naka-experience kami, Panginoon, ng mga got away sa aming relationship, we're praying, Father, na makita namin yung right person para sa amin. Yung right disciple, yung right mentor, yung right cell groups. Help us, O Lord, to grow in our relationship, Panginoon. And nawa, Panginoon, sa pagtatapos, Panginoon, ng araw na to, Lord, ang relationship namin bawat isa, Panginoon, dito sa church, maging solid, Panginoon. Maglingkod kami, Panginoon, forever na magkakasama sa inyong church. Salamat, Father God. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.